Ay discuss natin yung Psalms. Sino sa inyo mahilig sa song hits? Wala naman. Noon. Wala na nga pala ngayon, no? Kasi kung titingnan nyo yung Psalms, parang ganun siya. Oo. Chords na lang kulang. Songbook. Psalms is a songbook. This is a result of David's emotions. His artistic side ni David, nasulat ang Psalms dahil naisulat niya yung iba't ibang mga effect sa buhay niya ni God. Kung mababasa niyo yung Psalms, merong Psalms na puro worship, papasalamat. Meron din siya yung tipong takot na takot siya, si God yung kanyang shelter. At kitang-kita nyo rin sa writings ni David sa Psalms, most Psalms merong resemblance ng warfare. Hindi napansin yun? Madalas merong mga army, may mga patungkol sa arrows, may mga patungkol sa chariots, pakikipaglaban. Kasi yung author ng Psalms, si David, ay isang warrior. Okay, isang warrior. At ito ay isang aklat ng paglalabas ng kanyang emosyon. The problem in our times sa pag-i-interpret ng Psalms, iniisip natin ang Psalms as a promise book. The problem, it is not. It is a song hits book. Okay? Or song mag, or song book. Chords na lang yung kulang, sabi ni Edson. It is a collection of songs. So, kung yan ay songs, ano yan? Kung songs pala yan, ano yan at ano ang dapat hindi ginagawa dyan? Huwag yung isipin, promises yan. Why? Kasi sino ang naglalabas dyan? Yung tao, naglalabas na ng emotion, outward. Kailangan nyo isipin yung lagi sa pagbabasa ng Psalms. Kaya nga makikita nyo dyan na si David, binibigay niya yung highest praise. Lagi yung naririnig yung highest praise, highest praise. Diba? Songs unto the Lord, sing a new song. Kasi talagang kung gumagawa siya ng kanta or ng awit niya para kay God, kasi yun yung binubuga ng kanyang nararamdaman. Okay, yun yung binubuga ng kanyang experiences. Yun yung inilalabas ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya niya na isusulat yung Book of Psalms. So, bukod doon, tandaan ninyo na ito ay naisulat pagkatapos ginamit ito ng Israel as their hymn book. Marami dyan ay ginagamit ng Israel sa kanilang mga festivities. Diyan sa Psalms na yan. A part of it, meron mga Psalms dyan na inuulit-ulit nila. Psalms 119 was being used by Israel during their festivities. Ginagamit nila yan. Okay? So, hymn book or song book nila. Okay? Ginagamit nila pag may mga festivals sila. So, paano natin ito i-interpret? Okay? Huwag ninyong kakalimutan, okay? Number one, that Psalms should be interpreted as a Hebrew poetry book or writings. Hebrew poetry. Okay? Sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung you love poetry. Ako, I love poems so much. Sa totoo lang. Bago kami nagpakasal ni Sister Beck, I have siguro mga 400 collections ng poems. Naka-ano siya, naka-compile siya lahat. Basta meron akong time, sulat ako ng poems. Lalo na pagka up o kaya down ako emotionally. Yun ang pinaka-most inspired akong gumawa. Whenever so much taas yung aking emotions or sobrang bagsak.
Kaya yung mga artists, saka yung mga songwriters, ano yan eh, emotional. Sa totoo, emotional. Lalo na pagka yung mga magagaling gumawa ng mga words, maglaro ng salita. Okay, so Hebrew poetry. Lagi nyo isipin yan na yan ay, i-appreciate nyo yung beauty niya. Na David worshiped God in a form of poetry. Merong pang iba't ibang klase niyan, kaya hindi na natin matatalakay eh. Kasi kapag pinag-aralan niyo yung Psalms, marami siyang klase. Meron dyan na pag inaral niyo yung kanyang character, meron tinatawag na chiasms. Chiasms. Ang Hebrew poetry kasi, sa ating kasi mga Pilipino, ang poetry natin, paano ang characteristic ng poetry natin? Meron tayong rhyming, tama? Usually, ganito ang style ng mga tula natin. 4 na lines, isang saklong. Tapos, 4 ulit, di ba? And so on, tama? Yan yung character ng tula natin. Bihira tayo yung gumagawa ng dire-diretso. Tapos, at the end of every line, usually magka-rhyme itong dalawang to, o kaya itong 4 na to, o kaya this one saka this one magka-rhyme, this one saka this one magka-rhyme. Ganon yung character ng mga tula natin. Tama? Sa kanila hindi. Sa Hebrew hindi. Hindi sila gumagamit ng rhyming words. Okay? Hindi sila gumagamit ng rhyming words. They are using rhyming thoughts. They are using rhyming thoughts. Psalms chapter 1, buksan niyo. They are using rhyming thoughts. Blessed is the one who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. Ano nakita niyo yung character dun sa line na yan, sa first verse? Si Ed Lapis, ang ginawa ni Ed Lapis, kinarakterize niya yan sa 3. Yung verse 1. O, kita nyo ha, sabi dito, thou shalt not walk, yung who walks not in the counsel of the wicked, or stands, ibig sabihin, nakikisama ka. Okay? Or, nakikiupo, as in yung talagang inuupuan nyo na, magkakasama na kayo, yung tipong tumahan na, di mo magkakasama na. Yun yung interpretation niya, levels yan para sa kanya. Yung, una-muna, nakikisama ka naglalakad, sumasabay ka. Pangalawa, hinihintuan mo na. Pangatlo, inuupuan mo na. So, levels. Pero sa kanila wala yun. Isa lang ang meaning sa kanila yan. Sa Hebrew, ang meaning lang nito, kapag ikaw, nakikisama ka sa makasalanan, ganun ka. Yun lang yung gusto sabihin dyan. Kaya nga yung prayer kay Jesus, kung natatandaan ninyo, ask, seek, knock. It is a poetry yung ginawa doon. Hindi yung level. Di ba? Hindi yung, ask muna tayo. Diba? Pag hindi binigay, seek. Di ba? Oo, dapat hanapin na natin. Pagka ayaw talaga, Lord! Okay na. That's wrong. That's Hebrew poetry. Ganon silang magawa ng poetry. Okay? Meron silang ginagamit, usually 3 in words. Tatlong words, pero isa lang yung meaning. Sa Proverbs, meron din yan. Chapter 3. Sige nga, 5 and 6. Asking the Lord. Lean not in all your ways, acknowledge. Kita niyo, tatlo. Lagi siyang ganon kung gumawa ng poetry. Ang mga Israelites, ang mga Hebrews. They usually use 3 lines to describe a single point. Tapos, yung reverse nun, ika-4. On the 4th. Kaya kung mapapansin ninyo, dun sa Psalms kanina, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord.
So, yun yung character ng Hebrew poetry. Another character niyan is bukod sa rhyming thoughts. Triple rhyming thoughts usually. Triple rhyming thoughts. Yung word na chiasms. John 1:1. Sige nga, pakibasa. The beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Ito pa, pakita ko sa inyo. Kanina, yung rhyming thoughts, triple rhyming thoughts, ganito yon yung itsura niyan. Illustration lang tatlong ibang words, pero single thought, merong reverse sa dulo. Ito yung isang character ng Hebrew poetry. Ito yung isa pa. Okay? Rhyming thought siya, pero yung kanyang stress nandun sa panghuling line. Nandito sa panghuli. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Kuha niyo yun? Ang pinaka-point ni John is to show that Jesus is God. Para may pakita niya yun, ginamit niya yung poetry. Chiasms yung gamit na style. Okay? Para siyang hagdan. Okay? Para siyang hagdan. Minsan, meron kayong makikitang mga characters na ganyan, meron siyang mga point sa gitna. Minsan kasi, 5 lines, tapos nandito nasa gitna yung stress ng kanilang gustong sabihin. So, Hebrew poetry is very much, kumbaga napakayaman niya, na ibang-iba siya dun sa style of poetry na meron tayong mga Pilipino. Okay? So, yung Psalms, meron siya nun. Okay? Meron siya nun. Pero, huwag niyong kalilimutan yung husay at galing ni God na in-include niya ang poetry para maging part ng Bible. Okay? Na i-present niya yung kanyang message through the part ng Bible using the artistic beauty. Isa yun sa mga dapat na i-enjoy mo sa Psalms, sa Ecclesiastes, sa Proverbs. Di ba? Dapat na-enjoy niyo yun. Yung Ecclesiastes, na-enjoy niyo ba Ecclesiastes? Yes. Sure? Ako, nung bago akong believer, naiinis ako sa Ecclesiastes kasi lahat is vanity. Di ba? Vanity, all is vanity. To everything, there is a time and a purpose according under heaven, di ba? Oo, laging ganun siya. Ang problema doon kasi, yung style ng Hebrew style of poetry ni Ecclesiastes, parang yung triple line na ang stress niya nasa huli. Kasi, papadamahin niya muna kayo dito na padadamahin. Sa una, sa mga first chapters niya, sasabihin niya ng walang kwenta ang buhay, walang kwenta ang buhay. Lahat naman yan mangyayari according to time. Oo, walang kwenta ang buhay, ganyan. Pagdating sa chapter 12, bad! Bigla ka niya sasabihin, ano sabihin sa chapter 12? Remember the days or in the days of the bigla niyang sasabihin yung kanyang realization after niyang makita lahat na walang kwenta sa buhay na ito. Yun yung klase ng poetry na meron niya. Okay? So, dinidiscuss ko na rin yung kalaliman ng poetry. Tapos, ngayon, concentrate tayo ngayon sa Psalms. Now, dahil si Psalms ay poetry, how should we interpret Psalms? Paano natin siya interpret? Siyempre, lagi niyong hahanapin yung context niyan. Context. Malalaman niyo usually yung context sa tema niya. Tapos, also help you. Another help sana, kung magkakaroon kayo, yung mga study Bibles, especially if you could find Reformation Study Bible, MacArthur Study Bible, NIV Study Bible, maganda rin siya. Kasi, nagkakaroon siya ng introduction sa bawat psalm sa ilalim. May mga short introductions. Kung bakit at kailan sinulat ni David yung mga kanta. Okay?
yung Psalm 23, sino nakakaalala ng Psalm 23? Sinulat yun ni David habang siya ay nag-aalaga ng isang sheep. Bata pa siya nun. So, sinulat niya yung Psalm 23. Okay? Tapos, magugulat ka doon kasi yung realization na meron si David sa Psalm 23 ay ganun kalalim na at his young age. Na nakita niya, yung sinabi doon na yung even though I walk through the valley, the shadow of death, thou art with me. Ang sabi doon, may binanggit doon na God is pursuing me. Hinahabol ako, yun yung sense. Pag inaral niyo siyang mabuti, alam na ni David at his young age na hinahabol siya ng grace ni God. His young age. Hinahabol siya ng grace ni God. Thou art with me. Kahit pa ano pa ang ipurso mo. Madalas kasi ang alam natin dun sa sa Psalm 23, hindi lang tayo pababayaan ni God. Di ba? Kahit na maglakad kayo sa madilim na lugar na walang posteng may ilaw. Kasi even though I walk, Lord, di ba? Sabi mo sa promise mo, even though I walk to the valley of the shadow of death. Di ba? Naiintindihan niyo ba yung ibig sabihin through the valley in the shadow of death? Sino sa inyo nanonood ng ng mga epic movies? Game of Thrones, mga ganon. Mga 300. Alam niyo ibig sabihin ng valley? Shadow of death. Yung lugar na pag pinasok mo, madilim. Valley. Meron lang daan na gano'n. Papasukin mo. Makitid siya. Tapos maraming mga puno na hindi mo alam kung anong nandun sa dulo. Kahit mapunta ka doon, sabi doon is, thou art with me. Bakit? Nag-aalaga siya ng tupay. Nadadaanan niya yun. Di ba? At yung mga hinaharap ni David, pwedeng may mga wolves. Kaya alam niya that God is with him. Kaya intinding-intindi niya yun. Tapos quote nyo lang, pag maglalakad lang ngayon sa papunta dun sa inyo, di ba? Yung mga doon. Mga talahiban dun sa malapit sa church, di ba? Ganon. Kaya yun ang kino-quote nyo, di ba? Tapos, kung maintindihan nyo yung Psalm 91, kahit sa iyong harapan ay 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay baging 10,000. Alam niyo yung ibig sabihin ni David doon? Na-intindihan niyo ni David because he was in the war. Yung pain ng war, na habang nakikipaglaban ka, yung bilang ng patay dyan is drop dead on drop dead. Alam niya that God is with him. Yun yung sinasabi ko. Kaya nga yung Psalm 91, He is my shelter. Siya yung aking muog. Ibig sabihin, alam niyo yung muog? Yung bato na pwede kang magkuble, kung saan doon ka pupunta pagka umuulan na ng mga panat, umuulan na ng araw, doon ka nakatago. Yun yung naiintindihan ni David. Kaya niya nagawa yung Psalm 91. Because he was a warrior. Di ba? Tapos ang gagawin lang, lalakyan lang ng boses, di ba? Sa radyo. Di ba? Sa iyong paligid, ang bilang ng patay, mag-isang kong bibo. Mga ganun yung mga sound effects, oo. Di ba? Oo, tapos biglang kakanta, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ganun bilang kakanta ng gano'n, di ba? Ganun lang yun. Yun lang ang interpretation nyo doon. God will bless you. Yun lang. Yung pinagdaanan ni David doon, nasa harapan niya, sa katerpang patay, yun yung dapat ma-appreciate mo before God. Yun yung dapat mong ma-appreciate na, dapat patay na ako. Yun yung gusto sabihin ni David doon eh. Dapat patay na ako sa mga pinagdaanan kong mga labanan. Dapat patay na ako. Pero you are with me. Pag na-appreciate niyo yun, masasabi niyo sa sarili niyo, dapat niyo talagang sambahin si Yahweh. Kaya kaya niyong kantahin talaga yung mga kanta ni David. Pag na-appreciate niyo how wonderful yung mga pinagdaanan. Pag naintindihan niyo ng gusto, ito yung mga pinagdaanan. So, i-interpret nyo ang Psalms, ilagay niyo yung sarili nyo sa kalalagayan ni David. Look at the context. Alamin niyo yung context ng bawat Psalms na kinakanta niya. Di ba? Hindi yung tipo nakakita lang kayo ng blow the trumpet, mga gano'n. Di ba? Hindi.
Bakit yan nasasabi ni David? Anong mga pinagdaanan niya? Psalm 51. Bakit niya sinabi yan? Yung Psalm 51. Sige, buksan niyo yung Psalm 51. Basahin niyo ba't yung title, ha? Ito ang kagandahan sa Psalms. Sa Psalms, usually, akala natin title yan. Pero hindi nyo alam, kasama yan sa sinulat ni David. Yung mga titles niya. Usually. Psalm 51, pakibasa. Ano sabi? Ano sabi? Ano, may natutuan na kayo? May natuklasan kayo? Oh, ano sabi? Oo. Create in me a clean heart. Oh, ano sabi? Bago yung create in me. Ano sabi dyan? To the choir master or director, a psalm of David, when Nathan, the prophet, went to him After after he had gone to Bathsheba. Isipin nyo yung rebuke na inabot ni David sa harapan ni Nathan. Kaya niya nagawa yung kantang yan. Kaya niya nasabing, create in me a pure heart. yung sobrang pagsisisi niya. Yes! Yes! Diba? Tapos tayo kakantayin na, create in me a clean heart. Oh, God. Tapos nakangiti ka pa, hawak ka na. Tapos gaganon-ganon ka lang din sa worship, di ba? Hindi nyo naiintindihan yung sound kapag ganon. Hindi nyo naiintindihan yung bigat ni David nung nakita niya yung nangyari, kaya niya ginawa yung kantang yan. Diba? Yan yung lyrics niya, no? Have mercy on me, O God. Bakit ganun? Have mercy on me. According to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Bakit niya pinabubura yung mga nagawa niyang kasalanan? Diba? Sabi niya, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Diba? Dito niyo mababasa yung sinabi na verse 3, for I know my transgression and my sin is before me. Ever. Diba? Ano pa rin sa kanya kahit always. Saka lagi siyang nakuuna sa atin. Kasalanan. Oo, sa simula pa, makasalanan na. Ako, yan ang sinasabi ni David. You should appreciate Psalm kung paano siya ginawa ni David. Hindi yung tipong babasa lang kayo dyan, tapos bigla kayo maghahanap ng illustration. Nakikita nyo? Nakita nyo kung gaano maganda ang Psalms? You should appreciate Psalms. Yung ganyang kalalim, na hindi lang yung tipong Okay? So, context. Pangatlo, yung intention. Okay? Actually, ang Psalms, kahit ano pa ang mangyari, kahit imprecatory pa yan, alam niyo ang ending? Worship. Laging worship ito. Kahit ano pa yung mangyari, laging ending niya is worship ito. Laging worship ito. Si God lagi ang sentro. Okay? Tapos panghuli, lagi niyong iisipin that Psalms is always a response ni David kay God. Response. Lagi siyang, kung ano yung nangyayari, yun yung kanyang sinusunod. Hanggang hindi nyo naiintindihan to, hanggang hindi nyo na-appreciate ng gusto, hindi nyo nakukuha yung context ng Psalms, hindi nyo siya may enjoy ng gusto. Okay? So I challenge you, as you go deeper in the study of the Word, lalo na ginagamit niyo yung Psalms, kunin niyo yung context. Usually nandun siya especially sa ESV, NIV, sinusulat nila yung context. Akala nyo title, hindi title yun. Yun yung context. Usually sinusulat ni David yung context niya bago siya gumawa ng tula.
Yan yung maganda kay David. Kahit yung Psalm 23 eh. Yun yung Psalm 23. Bago yung The Lord is my shepherd. Akala ko nung una title yung mga yan. Saan nagsisimula yung verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ipinakita. Divine shepherd. Ang original niyan, ganito yan mga kapatid. The Lord is my shepherd, a psalm of David. Yun ang simula ng verse. Tapos bilang the Lord is my shepherd, I shall not want. Pinakita dyan na awit ko na ang Diyos ang aking gusto. Yun yung context. Gusto niya ipakita, this is my song. This is my song. Okay? This is, kaya yung may kanta si Don Moen eh, this is my story, this is my song, na-na-na-na, all day long. Oh, yan, di ba? Yung concept ni Don Moen doon, nung nabasa ko yung article doon, ang inspiration niya si David. Kasi all his stories, ginawa niya kanta. Okay? So you can appreciate Psalms the way David writes and responds to God, and how his life was open kay God, ganun niya ginawa yung Psalms. Appreciate niyo. And the Psalms will help us to appreciate God all the more. Lalo natin ma-appreciate. Okay? So, break muna tayo para hindi masyadong ma-fed up.